sa atin pong pagbasa ng isugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, hindi lang niya pinangakuan na maganda ang kanilang pupuntahan, masagana ang kanilang pupuntahan, marangya ang kanilang pupuntahan, magkakaroon sila ng maraming bagay sa kanilang mga pupuntahan. Kundi, nagbibigay din siya ng babala at instruction sa kanila na sa mga pupuntahan nila ay pagkakanulo sila. Gagawan sila ng hindi mabuti. Pabibilanggo pa nga, ipakukulong, uusigin. Pero sinasabi ng ating pagbasa, huwag matakot kapag sila ay kumakaharap na sa mga maraming pag-uusig at mga katanungan. Huwag silang mababalisa sa lahat ng kanilang sasabihin. Bakit? Sapagkat darating ang Espiritu ng Diyos upang maglagay sa kanilang mga labi, sa kanilang mga bibig, ng mga pahayag, ng mga paliwanag na ang Diyos ang magsasalita sa pamamagitan nila. At kung sila inuusig sa isang lugar, sa isang bayan, ay iniuutos din ng Panginoon na sila umalis. Sapagkat maraming lugar na pagmimisyonan. Kapag hindi sila tinanggap, meron silang karapatang umalis at lumipat. Sapagkat hindi sila kinikilala, edi maganap sila ng tatanggap, makikinig ng kanilang mga ipapangaral. Makakaranas ng mga himala at kapangyarihan na kanilang taglay. Yung kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Panginoong Yesus ay mararanasan ng mga taong tatanggap at kikilala sa Kanya. Parang sa atin din kapanahunan. Kapag hindi tanggap sa isang lugar ang iyong pagdating, ang iyong pangangaral, ang iyong pagbabahagi, huwag mong ipilit ang iyong sarili kung hindi ka tanggap. Hindi ka sardinas para isiksik mo ang iyong sarili sa isang lata. Napakaluwag ng lugar, ng mundo, na makapagbabahagi ng mga biyayang tinanggap mo mula sa Panginoon. Magagamit ka ng Panginoon sa iba't ibang pamaraan, aspeto ng buhay, sa paghahatid ng paghahari ng Diyos ng kanyang ibang elyo. Kaya nga sinasabi, hindi pa nila nalilibot ang buong Israel eh. Darating na anak ng tao. So, puntahan na po natin ang pagsasadiwa. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Bakit kaya nihahalin tulad tayo sa pagiging matalino gaya ng ahas? Siyempre, totoo naman. Napakahusay talagang maghanap ng prey, ng biktima ang mga ahas, di ba? Hindi lang yun eh, napakatatalino talaga nila eh. At siyempre, hindi lamang tutularan natin yung pagiging matalino ng ahas, kundi tutularan din natin yung pagiging matapat ng kalapati, yung pagiging loyal sa ating Panginoon. Na sa kabila ng mga pagmimisyon, paglilingkod, may mga kinakaharap tayong hindi magaganda sa buhay, nanatili pa rin yung katapatan natin sa Kanya. Yes! Sa ating pong paglilingkod, sa ating ding pagmimisyon, tulad ng instruction ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad, ay ang maging maingat. Bakit? Maging maingat para hindi magkaroon ng butas, kapintasan, ang kanilang gagawing paglilingkod at pagmimisyon, pagdadala ng mabuting balita. So meron pong dignity o dangal para paniwalaan, tanggapin ang kanyang mga aral. Parang sa ating kapanahunan, napakahirap na magdala ng mabuting balita kung marami tayong kapintasang nakikita ng mga taong ating pinaglilingkuran. O, di ba? May mga taong alam na ang tagasunod ni Kristo ay nagnanais na magpakabait. Kung kaya't kanilang sinasamantala ang kabutihang loob ng mga ito. Totoo din, no? Pag ikaw ay nakakilala na sa Panginoong Yesus, ang isipan agad, ang mentalidad, ang orientation ng tao, ikaw ay mabait. Ang problema, dahil ikaw ay naging mabait, inaabuso naman. Sinasamantala naman ang iyong kabaitan. Anong sinasamantala ang iyong kabaitan? Kapag ikaw ay generous, palaging silang nandyan. Palaging nakaabang, palaging naghihintay. Pag may mga panahon ng pangailangan, ikaw ang lalapitan. Hindi lang yun, uutangan pa nga. O, diba? Sinasamantala yung pagiging mabuti. Pero, dapat, tayo pa rin ay nagiging maingat. Ito ang dapat nating iingatan, na ang kabutihan ay hindi mauwi sa kawalang alam sa mga dapat gawin. Okay. Maging mabait, pero dapat alam natin yung ating dapat gawin para hindi mauwi sa kawalang kwenta at halaga yung lahat ng ating gagawin. Mahirap mang mawari, totoong hindi lahat ng mga tao ay may mabuting kalooban. Ngunit kasabay nito ay marapat na gumawa ng tama. At manindigan upang laging mamayani ang kalooban ng Diyos. May mga panahon nga at pagkakataon pa, di ba? May mga taong lumalapit, dumarating sa atin. Dahil ang pagkakaalam ay mabuti tayong tao. Kapag humingi ng tulong, humingi ng pabor, pinagbibigyan natin. Okay lang naman yun, una, pangalawa. Pero kapag madalas nang pumupunta, madalas nang humihingi ng pabor, ng ayuda, masasabi nating hindi na yata tamang ugali yun. Oh my God! Bakit? Kasi sa tao nga naman, hindi natin madaling makita ang tunay na pag-uugali ng isang tao, di ba? Hindi natin madaling makita na masama pala ang ugali ng isang tao malibang matagal mong nang makasama. Malibang matagal mo nang kausap, kakwentuhan, kaibigan, o di ba?
Pero yung pagiging mabuti, sinasabi sa ating pagninilay, na ilagay pa rin sa tama.